Praise God, magkaroon po tayo ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita at kami po iyong kausapin at manguna ka Panginoon. Salamat po Ama, ito po aming samot panalangin sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong nangyari kay David. At pinamagatan ko po itong tumingin lang sa itaas. Ito po yung mababasa ng 2 Samuel chapter 11 verse 2. Ito po sabi, Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Matindi to, no? Ang pagsubok na ito ay sa oras ng pamamahinga. Iba sabi nila, pahinga muna tayo. Ingat-ingat lang sa pamamahinga. No? Ang sabi sa unang talata, lahat ng mga hari ay nagpupunta upang makidigma. Pero si David, nagpadala lang siya ng iba at hindi na siya sumama. Ang kanyang motibo ay upang magpahinga. Hindi siya nakahanda, no? Si David, na may mangyayari pala sa kanya. At sana nakaiwas kung si David ay handa. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa ating pamamahinga. Hindi naman sa pamamahinga, pero ingat-ingat lang tayo. Sabi ito, one evening, isang gabi, relax lang at hindi handa. Walang masama sa pagiging relax, ang masama ay hindi ka nakahanda. Psalm chapter 4 verse 4, Be angry and do not sin. Pwede kang kasing biglang nagagalit at bunga nito ay nagtatanim ka pa ng galit. Yun po ang kasalanan. Sabi niya, meditate within your heart on your bed and be still. Sana kung paghiga ni David, no, sabi nga nasa bed siya, namamahiga sa kanyang rooftop at nasa bed, sana yung nasa bed siya ay naiisip niya yung kagandahan, yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Yan ang masarap isipin kung paano ka sinamahan ng Diyos, kung paano siyang kumilos sa iyo, kung paano mo siyang naranasan sa kakaiba at makapangyarihang bagay. He never meditate, he never be still, but yung time na yon, it was one evening si David, ang hirap po niyan. Si David ay wala sa akto na nagme-meditate and be still. Ayan, sa halip ay, si David ay wala sa akto ng meditate and be still. Sa halip ay, number 2, he walked on the roof. Para bang nakarelax, nakahiga. Biglang lumabas doon sa roof deck o rooftop. Sabi nga ay kung kailang nasa itaas ka ay doon ka maaring subukin. Yan. Doon maaari kang subukin. Kapag ka nasa taas ka na, yan, maraming mga tao, no, kahit sa trabaho, sa eskwelahan, sa kung saan mang kalagayan, maging sa church minsan, pag mataas na yung posisyon mo, doon ka naman sinusubok. Ang Panginoong Yesus itinaas sa bundok at pagkatapos ay sinubok ng diablo. At ang sabi sa kanya, gawing tinapay ang bato. Yan. It means lust of the flesh. Matagal si Jesus na hindi kumain, 40 days and 40 nights. At chinik yung kanyang laman kung gumagana pa. Ayan, no? Sa totoo lang doon sa roof, mas marami ang makikita para kay David. Balikan natin si David. Mas marami kang makikita. Para ding cellphone, no? Marami ding nakikita. Sa halip na nagbabasa ka ng Bible at ginagamit mo ang cellphone mo kasi hindi mo na binubuksan yung dati mong Bible na papel, ang nangyayari ay kung ano-ano ang yung binubuksan, kung ano-ano yung titignan. Ang tanong, nagbasa ka na ba ng Bible? Mahalaga yan mahalaga sa ating buhay Kristiyano. At ang number 3, sa halip na tumingin sa itaas, ayan, kapag nasa itaas ka na, may kasabihan tayo, kapag ang room mo ay nasa taas, malapit ka na sa Diyos. Hindi. Pag ang room mo ay nasa taas, nakatingin ka naman sa baba. Mali. Sabi rito,
Kapag ikaw, sa halip na tumingin sa itaas ang gawin mo, sabi ni nangyari dito, at kausapin ng Diyos, ang nangyari kay David ay tumingin siya sa ibaba para makita ang masarap sa paningin. Yan, makita yung masarap sa paningin. Kapag itinaas tayo ng Diyos, lalo tayong tumitingin doon sa mas mataas sa atin. Yun dapat eh. Kapag tinaas ka ng Lord, binigyan ka ng magandang bahay, binigyan ka ng magandang sasakyan, binigyan ka ng magandang sweldo, wag po tayong tumaas lang ang ating utak o ating isipan o ang ating pride. Tumingin tayo sa nasa taas at magpasalamat. Naku, salamat po Lord. Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po yung author, siya po yung finisher ng ating faith. Doon tayo dapat tumingin. Alam nyo, nangyayari ito minsan sa maraming Kristiyano. Hindi nila napapansin na pagka mataas na yung posisyon, maganda na yung kanyang nararating, paglipas ng panahon, kasi sigurado na may pagbabago mangyayari. Ang nangyayari sa halip na tumingin sa Diyos at lagi nagpapasalamat, tumitingin siya sa maraming nabili niyang ari-arian, lupain at kung ano pa. No, stop it. Iwan ko po ang salitang ito, no? Focus lang sa Diyos para lalo siyang malugod. Lagi tayo nakapokus dapat sa Kanya. Pinagpala man tayo o hindi, sinaman man tayo o feeling mo hindi ka sinaman, basta focus lang kay Lord. Hayaan yung malugod ang Diyos kahit anong posisyon para lalo kang samahan at pagpalain niya. At tayo po'y magdeklara ngayon. Idinideklara ko, O Diyos, ang patuloy na promotion ng maraming kapatiran at ang pagpapala, patuloy pong pagsama mo, ang kalusugan, kapangyarihan mo, pagpapala din sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Ito pong aking deklarasyon sa pangalan pa ni Jesus. Amen and amen.